Mm. Kasi hindi nga magkaanak yung mag-asawa. Tapos ngayon, batay. Ito, batay lang ha sa explanation nung nagpakilalang malapit o best friend nung umampun kay Bong. Si Bong ay anak talaga nung lalaki sa ibang babae. Parang bahagi na rin ng parang yung missing piece ng buhay nito ni Bong ay yung talagang nanay niyang tunay. Sino at nasaan kaya? Po kasi sa akin si Bong ate na gusto niya raw pumasyal doon sa Ilocos. Ay, sa amin po yun. Oo, ang tanong, meron ba siyang pupuntahan doon? Bira! Opo. Nakamotor na po kami. Hello po. Basta po. Naka-vlog po tayo. Tiligaya ko lang. Salamat Kaya na mga ka-business si Ate Ligaya po. Siya po yung kapatid nung umampun kay Bong tama. Lalaki? O yung nung lalaki, di ba? Alin po ang lalaki? Yung tatay ni Bong? Asawa po ng kapatid ng nanay. Yung nanay niya, kapatid ng nanay. Ibig sabihin magpinsang kayo? Hindi kasi ano siya. Ampun. Oo. Pero ibig sabihin, lumalabas parang pinsang kayo. No? Ganun po. Opo. Ayun. So ano pala, bagaman na medyo ahid lang si Nanay Ligaya sa edad, pero magpinsan pala sila. Parang ganun, no? Pinsan kasi nga ampun si Bong. Ayun, hindi ba kami maka-istorbo sa iyo? Meron lang sana akong itatanong. Bong, mag-bless ka na. Ay, hindi. Ano pala, pinsan mo pa siya. No? Kumusta yun? Shekahan. Nakaw, nabalitaan ko. Ayan na, sinasabi ko. Ano po yung nabalitaan nyo? Na nagbalik na naman siya sa pagbabasura. Sige rito, Bong. Kita ba kami lahat? Nagbabasura ho siya ulit. Babasura ka rin. Paliwanag ka kay ate mo. Matagal na po yun. Kailan lang yun, nag-birthday yung kapatid ng anak ko. At yung kapatid ng asawa ng anak ko. Na nandun kami, birthday. Ate guys, sabi niya, nakita ko si Bong, nagbabasura na naman. Ha? Hindi ko nasa ayos. Nagbasura. Hindi ko alam ang dahilan, bakit? Totoo naman po yun, pero siguro mga ilang buwan na ba si Bong na permis sa atin, sa bahay? Isang buwan na. Ay, magdadalawang buwan na. Opo, medyo nung mga nakaraan po, madalawang buwan po ang nakalipas. Yun po yung parito siya. Pinupuntahan naman niya kayo kahit na Hindi po, pag umalis po siya sa bahay, ay nahihirapan na siyang bumalik. Kailangan namin siyang hanapin kasi nahihiya siyang bumalik dahil sa hindi niya natutupad yung pangako niya na halimbawa po, sinabi niya, mangangalakal lang ako tapos sa ganitong araw ang balik ko. Tapos hindi niya nagawa yon, so nahihiya na siya. So ang ginagawa ko na lang, siyempre, pangunawa at kami na naghahanap. Hinahanap namin dun sa lugar na doon sa may bahay nilang dati. Opo, malapit po doon. Malapit din po kayo sa kanya. Medyo po, mga siguro, mga 15 minutes lang po, nakamotor o mga ganun po. Medyo malapit-lapit lang. Hindi ko rin alam kung saan pupunta yan kasi nga. Pinabayaan niya yung nanay niya kasi ako. May nagsabi sa aming kapitbahay. Nakunin ko yung nanay. Dahil nga kapatid ng nanay ko yun. Kasi hindi umuwi. Nagkasakit yung tiyahin ko. Nabutang ko. Laki ng sugat dito. Pinagamot ko. Pero kayo naman po, sa simula po nung bata pa si Bong,
Mga ilang taon po ba siya nung inampun? Bata pa ko yan, ano? Aral pa lang Ay. elementary. Elementary. Mga anong ilang taon po? Ilan ang edad niya noon? Yung dumating siya doon sa ano, nung inampun siya ng tita niyo po. Maliit pa po yan. Nung kinuha niya siya. Mga 6 na taon, Meron siguro pong gano'n. mga ganon. Okay. Tapos po, nagkasakit, di ba? Yung Ay, umampun sa tuwing kanya. ko, Oo, yun ang saninang ikinamatay. Tapos sumunod naman yung Itsahin. babae. Okay. So kanina nabanggit niyo po na pinabayaan niya yung tiyahin niyo na may sakit kamo. Opo. Iniiwan niya dahil sa may bisyo. Pero ano niyo po, tawag na to, aware kayo, alam niyo po na si Bong ay merong, kumbaga hindi Hindi siya stable. Oo, hindi stable yung kanyang kaisipan. normal. Opo. Napansin niyo na noon pa. Oo. Dahil nag-aral siya pero wala siyang alam. Kapag aral ng elementary siya. Opo. Si Bong po ay Kasi madalas ako din sa tiyahin. Si Bong po ay naikonsulta na rin namin sa doktor, sa espesyalista tungkol nga dyan. At naipaliwanag naman sa akin, naiintindihan ko rin. So may mga pamamaraan lang po talaga na ibinili yung doktor para wag siyang maging taong grasa ulit. Yan. Pumunta-punta naman siya dito sa akin. Kailan po? Nung yung kahit buhay pa yung tiyahin ko. Okay. Tsaka lagi siyang kasama nung tiyahin ko. Pumupunta rin. Hanggang sa nung napabayaan niya na nagsabi ng mga kapitbahay. Kinuha ko yung tiyahin ko. Kasi nga, Dito ka, Bong. dinadala siya ng mama niya dito sa amin. Opo. Tapos yung tinawag na kami nung kapitbahay, ayun na nga. Kinuha ko yung tiyahin ko kasi napabayaan na, nagkasugat-sugat na. Kinuha ko na rito. Nandito na siya sa amin. Ito? Sabi ng tiyahin ko, nag-uyanin na siya. Bakit mo ba ako kinukulong sa bahay? Bakit tayo kukulong? Dito siya, sa loob namin. Opo. Eh, nilipat ko siya rito. Yung mag-isa na siya. Medyo uyanin na rin. Isa nagagalit siya. Ganun. Pero si Bong bilang ampon nila ay itinuring naman na parang tunay na anak, ano po? Opo. Ibig sabihin ay minahal din naman talaga Ay, siya. opo. Ano yung tiyahin ko. Si Bong ba noon ay spoiled sa Hindi. tiyahin niyo po? Hindi naman siya spoiled. At ano lang ito noon, panahon nung buhay pa yung tiyahin ko. Yun nga, sira niya yung bahay, ibenta niya yung mga baka, mga pimpana, mga pambomba. Bomba nila noon, binenta raw. Kinukwento yung tiyahin ko. Sabi ko kasi nga wala sa katuluan. Tapos nagkaroon pa ng bisyo. Yun ang pagkakaalam ko. Ito yung tiyahin ko. Ay, kaya dadaan kayo? Sige po. Okay lang po. Wala pong problema. Pasensya na po. Tinugyat kasi sa taas. Tapos Yun nga, po. tapos nabalitaan ko nga yung sabi nung pamangkin ko, tita, si Bong nakita ko nagbabasura na naman. Sabi ko, bakit? Sa ayos na yan. Kinuha na siya ng vlogger na naging maayos ang sarili niya. Yung palayas-layas. Yung ko, anong ginagawa niya? Ay, buhay pa yung auntie ko, nahihirapan sa kanya. Iwan niya, magdamag. Darating umaga na. Yun yung sinabi nga na pinababayaan niya na. Kinuha ko yung dahil. Dito ko nga pinatira sa akin. Ilan silang magkakapatid ng mama niya. Puro matatanda na rin. Kaya ako na nga ang nagtsaga dun sa tiyahin ko dahil pinapakuha ko nga dun sa kapatid na bunso. Opo. Sabi niya, ay hindi kaya, hindi ko na kaya. Kasi mag-alaga. Tapos kukunin niya sana yung mama niya. Nakita niya yung yung nagmumura. Inaaway siya. Opo. Kaya medyo may katapangan yung mama niya. Kapatid ng nanay ko. Kapag masungit.
masyado siyang maselan sa bahay. Pero nung naging ganun na siya, wala na. Inabutan ko na nga sa bahay na hinihigaan na kama, puro yung siguro mga kinukuha niyang mga damit na nakahiga doon ba, parang mga basahan na. Opo. Tapos yung higaan niya, puro ano na, yung putik na ganyan, yung ilalim. Hindi na siya nakakatayo. Opo. Kaya, ano man ang alam nito, siyempre wala akong alam. Diba? Ayun, kinuha ko na siya. Ako na nga nag-alaga. Ayun nga, may ano na sa katawan. Alam niya, ginagawa niya. Pinagtiisan ko, siyempre kapatid ng nanay. Bunsong kapatid ng nanay. Ang probinsya na po nila, Ilocos Sur. Sa Ilocos. Oh, Saan po doon? Sinait. Sinait. Opo. Okay. Saan po sa Sinait? Anong barangay? Marami po siyang kapatid niya eh. Merong Katipunan, may Sabangan. Nabanggit po sa akin ni Bong na parang naipasyal na yata siya minsan doon. Oo, sinama po yan. Sinama. Kasama niya yan. Doon sa Sinait. Kasi pag umuwi kami, may kasal, nandun kami lahat. Kasama Kasama Bong. siya. Ayun. May ginawa rin kalokohan yan doon sa Ay, anong sige nga po, ano po yun? pera nga po nawawala. Tapos totoo ba yun, yung Bong? nalaman niya na nawawala, Ako pinagbibintangan. nawala siya, hindi na siya, kung saan siya nagpunta, hindi rin alam ng nanay, hindi na alam sa hanapin. Pero yun ba Bong ay kinuha mo? Hindi rin niya kinuha pala. Pero ikaw ang siya ang napagbintangan. Yan ang pagbintangan. Hindi na siya hinahanap ng nanay, umuwi na mag-isa yan eh. Okay. Ewan ko paano siya nakauwi, paano siya nakarating ng bayan. Nasa bundok kami Opo. sa party ng Kabulalaan. Abulala. Doon kami tumitira doon sa kapatid ng nanay kong babae. Okay. Kaya pag nagbabakasyon kami, doon ang tuloy namin. Opo. Ngayon Ate Ligaya, may tanong lang po ako. Opo. Si Bong ba ay batay doon sa aming ginawang pagtatanong-tanong din doon sa kamarin sa mga kapitbahay nila doon. Nakausap ko yung isa sa mga matalik na kaibigan nung Tiyahin ko. tiyahin nyo, yung mampun kay Bong. At ang kanyang eksplanasyon, nasa vlog naman yun eh. Si Bong ay anak talaga ng asawa ng tiyahin nyo. Ibig sabihin ng tatay niya. Wala po kami kasi alam mo, nagulat na lang kami. Kasama na yung bata. Okay. So, ganun Kahit yung tiyahin ko, hindi siya naniniwala. Sabi niya nga, ampon. Kasi hindi nga magkaanak yung mag-asawa. Tapos ngayon, batay. Ito, batay lang ha sa eksplanasyon nung nagpakilalang malapit o best friend nung umampon kay Bong. Si Bong ay anak talaga nung lalaki sa ibang babae. Kasi nga hindi nagkaanak, ngayon nagkasundo na ampunin na lang para mayroon silang anak. So, Pero ganun ang wala pong kinukwento. walang confirmation. Walang confirmation na yun. Wala po siya nasasabi, basta sabi niya, inampunin naman. Okay. Ngayon po, ang dahilan po kasi ng sadya rin namin dito, bukod sa makumusta po kayo, ay gusto ko sanang itanong namin sa inyo. Kasi nagbanggit ito na meron daw kamag-anak sa Bicol. Ay, yung lalaki po, tiga Bicol. Yung Yung tatay. niya, taga Bicol. Saan po sa Bicol? Sa Gubat, Sorsogon. Gubat, Sorsogon. Oh. Iskandor, no? Ang apelyido. Gubat, Sorsogon. Hindi nyo po matya kung saan, roon talaga sa Gubat, Sorsogon. Kung anong barangay, ganyan. Kasi yung asawa ng anak ko, tiga Gubat din yan. Hindi niya kilala. Ay, ganun. Pero ano niya yung mga apelyido Iskandar. Iskandor. Ay, namatay na rin yung chowing. Yung kapatid ng tatay. Kasi ang po namin, parang bahagi na rin ng parang yung missing piece ng buhay nito ni Bo Opo. ay yung talagang nanay niyang tunay.
sino at nasaan kaya. Yung parang ganon. O baka meron po kayong kahit kaunting Wala. informasyon. Basta nung nagulat na lang kami, may bata ano sa kanya sabi nga nung kapatid ng nanay ko, ampon niya ba? Nampun siya. Doon na nga siya nag-aaral ng elementary. Okay. Pero hindi siya nakatapos dahil nga different. Bong, baka may gusto kong itanong kay Ate Ligaya mo. Oh, kakataon mo na. O dito ka. Wala naman. Wala naman. Ha? Wala naman. Nahihiya ka lang yata. Madalas pumunta. Isa, hatidan ko pa nga mga pagkain sila, mga tiga. So, ibig sabihin, may nabanggit po kasi sa akin si Bong, ate, na gusto niya raw pumasyal doon sa Ilocos. Ay, sa amin po yun. Oo, ang tanong, meron ba siyang pupuntahan doon? Na ibig sabihin ay kikilalin siya o hindi? Kilala naman ay siya doon. Yung bang bilang kamag-anak o ano? Puro mga pinsan buo ko na lang nandun. Yung iba, patay na. Mga pinsan buo na lang yung nakatira. So hindi na rin Anak po ng pala kapatid ng nanay. hindi na rin po pala advisable na siya ay Kasi pumunta nga, pa may roon. ginawang kalokohan. Kumbaga para merong sama ng loob sa kanya kasi napagbintangan siya tungkol dun Opo, sa... yung pamilya nung nawala. Ano po ba yung nawala? Pera? Opo, pero. Malaking halaga po ba? Magkano po kung okay lang? Hindi ko po tinanong. Medyo meron usap-usapan, medyo malaki. Pero hindi naman siguro daan yun. Okay. Baga hanggang ngayon masama loob. Parang ganun. Sa palagay nyo lang. Buhay pa yon yung yung nawalan nga. Pero ano na siya, bedridden na siya. Po. Kaya, sige lang po. Ano kasi? Sensya na po. Salamat lang maraming sa oras niyo. Nabala namin kayo. Ito kasi naglalambing. At saka interesado rin ako. Dahil nga para makumpleto ko talaga yung istorya ng buhay ni Bong. Kasi hanggang ngayon ako, aminado, wala akong makuhang anumang impormasyon tungkol sa tunay niyang nanay eh. Wala rin po ako nung basta nakwento lang sa akin ng tiyan. Inampon nila yan. Hanggang doon lang siya. Wala naman sa ibang kinuwento. Oh. Yun ang alam ko po. Nga po pala, excuse lang po, yung tungkol doon sa bahay nila doon sa Kamarin, Naku. oo, kasi sinama niya ako ron, dumaan kami, ang laki pala nun, malaki pala yun. Hinayang po kami. Ano po bang istorya nun? Gusto ko marinig po yung... Kunento ng tiyahin ko. Siyempre, ano na yung tiyahin ko, wala na rin sa kaisipan. Hindi alam ng tiyahin ko na binenta mo yan. siya ang nagbenta? Oo, siya Ikaw po. pala Yung mga nagbenta parang po? kapitbahay nila ang Bumili? meron po kasi lang pinatira doon. Doon sa bahay na pinagawa. Opo. Tapos nung bandang huli, biglang lumayas yung pala, binenta niya yung bahay, hindi alam ng tiyahin. Ang nagbenta ay si Bong. Opo, siya. Ikaw Tapos, ang nagbenta. Magkano ano? mo binenta, Bong? Ginawa sa akin pangalan. Sino ginawa sa akin pangalan? Pero yung ano daw, yung pangalan kinuha lang sa akin. Pero yung mga Pirma, tataka ako, hindi naman marunong Pangalan sumunod, lang bumasa. Nakita Pero ko may yung mga... tinanggap kang pera. Meron po. Magkano ang tinanggap mong pera? Hindi ko binila kasi nun. Hindi binilang. Pero batay sa inyong impormasyon, magkano daw po yun? Parang binenta lang niya ng 70,000. 70,000, mga ganun po. Marunong ka naman tumansya eh, di ba? Yung ano, hindi ko naman kasi binilang kasi nun. Oo, yun na. Eh, yung tiyahin ko, wala nang nagawa. Wala Anong na ginawa siyang- mo rin sa pera? Kalimutan ko na rin kasi. Lahat yun, nasa kanya lang. Opo. Wala siyang pinagbigyan na kamag-anak ninyo. Wala. Wala kang pinagbigyan po. Okay, so unti-unti ko nang napagtatagpi-tagpi mga ka-business kasi naalala nyo, meron tayong vlog na best friend ni Bong na babae na yung nanay at tatay noon ay kaibigan din yung umampun sa kanya. So, pumunta yun sa bahay at nag-istorya nga po patungkol dyan sa pagbebenta ng bahay nila Bong, yung ari-arian nila dyan sa Kamarin.
So, ayun, at least medyo nagkakadugtong-dugtong. Ikaw pa lang nagbenta. Ba't mo naman binenta? Yung pangalan lang, ginawa sa akin pangalan. Kinuha yung pangalan mo. Tapos may Wala naman. binigay na sa yung pera. Kasi ayun ang pangalan lang kinuha sa Eh akin. bakit naman tinanggap mo, di mo tinanong kung para saan yung pera, eh binenta mo na pala yung Hindi ko alam bahay. eh. Kumbaga, Wala rin kami alam eh. Nabalik din nga, tinawag. kumbaga na parang kami. ano, siguro ay palibasa ito sa panahon na yon ay kulang sa, alam mo na, Pag-iisip. sa Tapos mga yung nanay bagay-bagay. niya, medyo ulyanin Napagsamantalahan sa madaling salita. Ganun nga. Ang problema lang doon, Bong, yung pera hindi mo binigay kay nanay mo, hindi kaya Ay, wala po. Walang bigay. laking pera nung Bong, Pinapadalan- 70,000. Dinadalan ko pa nga sila ng pagkain. Bagaman napakamura no, ang laki ng property. Ang laki talaga. Ay, milyon ang halaga nun doon. Ano lang po yung rights? Oo nga po. Pero ngayon may titulo na po eh. Nagkaroon na siya. yung mga bahay po doon sa lugar na yun. Kasi may mga partition na mga lupa po. Hindi na naabutan ng tiyahin ko. Yun ang hinihintay niya, yung mapunta sa Aragasa na may title. Hindi na naabutan. So wala tayong makukuha palang impormasyon tungkol sa nanay ni Bong. Wala po. Kung sino, hindi ko kilala. Basta dumating Pero yung tatay niya na taga ano yun, taga Bicol, na. Oh, taga ano bulan ba yun? gubat. Agubat ay pwede siguro magtanong-tanong doon ng mga baka may mahagip tayong kamag-anak ng tatay niya. Kandurang ano. Saka hindi Sabihin, ko kahit- alam saan baryo sila nakatira ng tatay ko. Hindi kahit kaibigan man lang ano na makapagkwento. Kasi ang hirap din eh, no? Hindi mo alam kung sino talaga yung nanay mo. Ano ko rin siya eh, kaya minsan naiintindihan ko pagka wala sa issue eh. Oo nga. Inibase ko kasi. Ginagawa pa rin. Ngayon po hindi na ako na nagsasabi, hindi kasi lagi na po nasa bahay, ilang buwan na. Sana Bong, huwag ka nang aalis. Kasi nasa maayos ka na eh. Wala rin kami magagawa sa'yo. Hindi namin alam ginagawa mo. Nandito kami. Kaya nagulat ako nung kunento nung pamangkin ko. Nakita ko si Bong. Nagbabasura na naman. Ha? Nagulat ako. Ano ko kaya? Dalian mo! Sabi ko nasa maayos na kalagayan mo. Yun na lang, yung nakwento sa akin. Mga ilang buwan pa lang. Nakausap kami yung tiyan. Ewan ko kung nandiyan pa yung pamangkin ko. So ngayon po, halika rito po. Paano yan eh, sabi ni Ate Ligaya mo, yung gusto mong puntahan doon sa Sinait eh, medyo alanganin pala tayo ron. Sasabi ko yan. Dahil sa, yun nga, merong nakaraan pala, medyo sumamaan mo sa iyo. May sakit na nga yung may perang nawala. May sakit. Saka matanda sa akin. Bagaman wala namang patunay, dahil sabi ni Bong ay napagbintangan lang daw siya, hindi natin alam eh, mga Oo. business eh. Mahirap din magsalita. Bigla siyang umalis yung nagkaroon ng gano'n issue. Nawala siyang bigla. Hindi na hinahanap ng nanay. Tapos po sana naman atang bumalik din sa bahay nila. Yung sa mga ganong ano po, yung katulad ng pinento nyo kanina na yung mga gamit nila sa bahay noon, binibenta niya, Totoo po. ay ano po yan, tawag nito, ako mismo ay may karanasan ako sa kanya, binaklas niya yung, pinagawan ko ito ng bahay eh. Oo nga po, alam ko. Binaklas niya yung mga ano roon. Baka, pininta niya. Lahat nga, sira-sira na yung bahay ng tiyahin ko. Pero sa kabila nung pangyayari na talagang nagalit ako, buong pamilya namin na sumama ang loob sa kanya. Pero nangibabaw pa rin yung pangunawa eh. Kasi nga may konti. Tsaka naipaliwanag naman sa akin ng doktor yan. Ang kailangan niya talaga, meron talagang gagabay sa kanya. Hindi po pwede na sa sarili niya lang. Kasi wala siyang kapasidad o kakayahan na sawayin niya yung sarili niya sa paggawa ng mali. Kung ano yung nandyan, yan na yun. Kasi hindi Wala siyang ano, ibig sabihin nyo, di ba tayo, bago mo gawin ang isang bagay na alam mong
pangit, mali, masama, siyempre nag-iisip ka, di ba? Sa kanya, kahit na gaano karumi, kahit may dumi pa ng tao dyan, wala siyang pakialam dyan. Oo nga. Yun na yun. Paliwanag sa akin ng doktor, dalawa ang kanyang parang katauhan. Pagka nakaalis sa bahay, mahirapan na siyang bumalik. Kung ano nandoon, yun na yun. Pero pagka nasa bahay siya, yun nga, palaisipan, dahil sa ayaw na ayaw niya marumi siya. 3 beses naliligo. Wow. Tapos ayaw niya, dudumihan yung damit niya. Samantala, Totoo yun. grabe yung buhok niya. Hindi ko alam kung anong tigas-tigas. Ganon siya. Ay, sige kuya. Parang lumalabas, o ang ibig sabihin ng doktor, kung sino yung mga tao na nasa paligid niya, ay ganon din siya. Kaya kailangan ingatan na huwag siya masama sa mga taong nagbibisyo, nagiinom, kasi Paulit. wala siyang control doon. Hanggat humihinga, parang ganon. Ah. Sa pagbabasura, wala siyang pakialam. Bakit basura na rin yung sarili niya, yung katawan niya, ganon siya. So, sabi, ang advice nga ng doktor, kailangan po yan talagang gagabayan, pagtsatsagaan. Awa naman ng Diyos, nakikita ko naman yung paunti-unti na improvements. Hindi katulad nung dati talaga. Yung unang kuha niya sa kanya. Opo, at saka ipinapasedyos ko po eh. So, sa akin lang, bahala ang ama. Gagawin ko yung best ko. At Tama kung po. ano yung kalooban niya. Kasi may kaluluwa rin yan eh. Di ba? Oh, Tao yan eh. sabi ko nga ako. Sa Diyos naman, walang imposible, di po ba ate? No? Ay, totoo po yun. Sana, no? Magbago ka na. Paano mo siya tinatanong? May So, yung mismong pastor, kasi hindi naman. nananalangin na nga po yan eh sa pagkain na sinasanay ko po unti-unti. Bago kumain niya, mag-pray. Diba? Kumbaga ano yan si Bong, pag-asa laban sa pag-asa. Basta ako, walang maliwanag naman na walang imposible sa Panginoon Diyos. At kung ano yung kalooban niya, siya mangyari, di ba? Gawin ko lang yung bahagi ko. Buti hindi kayo kahapon nagpunta rito. Piyesta Ba't po? nila sa Anlibutan. Ay, gano'n. Oo, daming tao dito. Basta naman po kayo rito. Okay naman. Bagay, andito yung angkan nyo eh, no? Tsaka ang ganda ng business Tsaka ng ano? nyo ro, yung kainan. Ayun, isang bintaha yun. 42 years na ako sa tungkol. Wow. Kaya marami ako nakuha mga award. Opo, yung paggawad pagkilala. Hmm. Bago po kami tumuloy, kaya baka may gusto kayo sabihin dito sa Bong, pinsan mo dito. umayos ka na sana. Dali, Huwag kayong naglalayas, nasa mabuti ka ng kalagayan. O, Nakausap alam ko mo na ba kayo. yung ano sa'yo, yung nag-askaso sa'yo, mamatitin ng tao yan. Kaya sundin mo yung gusto nila. Huwag kang naglalayas, masama yun. Wala nang ibang tao magsisikap sa'yo na alagaan ka kasi hindi nila alam ang pagkatao mo. Magbago ka, mabubuting tao yan. Yun lang po. Salamat eh. Okay. Magbago ka, huwag ka na naglalayas. Nandiyan ka na, bito mo. Hinanap ka pa ulit. Unang-una hanggang sa wala ka na sa mundo, sila pa rin mag-aasikaso sa'yo. Babalitaan na lang namin guys sa kanila kung anong mga nangyayari sa'yo. Hindi namin alam. Buti nasa mabuting kamay ka. Napunta. Magpakatino ka, magpakabait ka. Abot eh. Huwag kang gagawa ng masama. Kasi sila, kita mo yung buhay nila. Maayos. Okay na. Okay na. Huwag kang gagawa ng masama. Promise. Promise daw, hindi na siya magagawang masama. ate, ligaya. Naisip ko lang, halimbawa, dumating yung pagkakataon na hindi natin masabi, iubin ng langit na ito yung makapag-asawa at maikasal. Kaya
sana makapunta kayo. Sabihan niyo po. Oo. No? Puntahan niyo po. Imbitahan mo sila. Oo ba? Meron na ba? Hindi, ano lang po, positibo lang. Positive pa siya. Positibo lang tayo sa ganung bagay. Kasi yun Baka ang makakabuti lalo sa to. kanya eh. Baka tumino siya. Yes, Baka oo. magkaroon ng kapatid Pamilya. sa bahay. Mayos ka. Oo. Misteryoso ang pag-ibig, di ba? Baka sakali. Meron na ba, Bong? Asa na yung sinasabi noon namin? Ayan, Yung si pa Bong, rin. Bong, Wala na ba? Ha? Nagka-break eh. Nag-break na kayo. Hindi ko alam ang Ano, gano'n. papanood niyo po ba yung mga vlog din namin? Patungkol Wala sa- po akong time. Yung mga tsaka hindi ko. Mga 3 years ago. Oo Opo, nga. opo. Nakaraan, nakita ko, nakita ko yun, napanood ko. Picture pa nga tayo. Opo, kuya. Oo nga. Pinanood ko po yun. Pasensya na, hindi ko kayo napansin. Kapatid ko po. Opo. Pinanood ko po yun. Yung Ay, yung vlog mga na yun. unang vlog. Vlog. Sa ngayon po, wala pa akong. Pero yung apo ko, hahanapin sa YouTube. Sa YouTube po. Ka-business official po. Business official. Ka-business. Yan. Ka-business. Official. Wala akong alam kasi sa mga ganyan. Yung apo ko lang, pag ano, ito si Bong, ganito. Ganun. Kukwento sa inyo. So yun Bong, wala, hanggang doon lang din yung impormasyon na alam ni Ate Ligaya eh. Oo. Wala naman Tungkol kasi sa iyong identity. walang sinasabi yung tiyan. Oo. Wala siyang kinakwento tungkol dito. Siguro Bong, ang aking may papayo sa iyo ay maging panatag ka. Ang mahalaga ay hindi ka pinababayaan ng Panginoon Diyos, inilalagay ka sa maayos at sa tamang tao na totoong nagmamalasakit sa iyo, nagmamahal, Kaya no? sabi ko magtumino siya. At hindi lang basta kakilala, kaibigan, kundi pamilya na turing sa iyo. Di ba? Yun na lang ang isipin mo, tapos yung tungkol dun sa kung sino yung nanay mo talaga, Wala akong ay siguro sa ngayon, no? Sa ngayon ay ipayapa mo na lang muna yung puso't isipan mo. At hindi natin alam sa darating, baka merong biglaang pangyayari na yun ang magiging daan para malaman yung Wala naman iyong kasi- pinagmulan o kung yung sino yung totoo mong nanay. Wala naman ako kwento yung tiyan ko kasi. Opo, naintindihan po namin. Ngayon, kung hindi naman dumating yon, andito naman kami, di ba? Apo. Ate mo, ako, yung mga kapatid mo, sila Papa Dins. Kompleto naman pamilya natin, mga kapatid mong kagwang. Di ba? Apo. Ika nga, hindi mo man nakilala yung mga talagang tunay mong pamilya, pinagkalooban ka naman ng Diyos ng pamilya na totoong nagmamahal, nagmamalasakit sa iyo. Diba? Yun ang dapat mong laging ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Kasi bibihira yung ganyan po eh. Yung istorya mo. At ako, Ate Ligaya, tatapatin ko kayo. Totoong napamahal sa amin ito eh. Madali naman to sumunod eh. Mga ano, Kailangan mo lang talaga siyang intindihin. ang pwede mo siyang pagalitan o pinagagalitan ko po yan eh. Basta kay may damdamin, may puso. Pero pag kay pagalit lang na basta pinagalitan mo lang siya, alalaya siya. Ano, Pero pag pinagalitan mo siyang ramdam niya na dahil mahal mo siya, sasabihin pa siya niya, okay lang kahit paluin mo ako kuya. Ganun. Oo. Paano po? Salamat na marami. Sige Nestorbo po. na namin kayo. Ay, okay Salamat lang sa po. oras. At hoping. Bira. Nagkaya! Wala. umayos ka pa, naging malinis ka. Noon, hindi ka namin makilala. Buhay pa si nanay niya, wala na rin magawa dahil matanda na. Bali, Hindi man lang 80. siya noon napacheck up, hindi man lang siya na ano sa Ay, wala po specialist, ko ano. alam. Ang tiyahin ko, ang inalagaan ko, talaga pinadoktor ko yun. Alright. So yun na mga kabisnes, hanggang dito na lang muna po yung aking vlog. At huwag kayong mag-alala. Laging merong himala. Hindi lang natin alam kung kailan para dito kay Bong, no? God bless po sa ating lahat at maraming salamat po Ate Ligaya Po, thank sa you oras po. ninyo.
I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira lang. Banat. Mayakap na kay ate mo. Bye! Hindi mo alam kung magkikita pa kayo ulit. Bye! Bye! Alam Bye! naman niya dito. Alam mo, Kahit ano? mag-isa siya pumupunta siya rito. Kaya lang, ang buhay natin, hindi natin hawak eh. Totoo po yun. Sige po. Bye! 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 So yun na mga ka-business, larga na tayo. Nakapagpaklaman na. Ate, tuloy na kami. Salamat po na marami. Bye na. Po! Traffic! Traffic na po. Grabe, rush hour. Bakbakan mga ka-business. You can be anywhere you choose to be. Be with whoever, but you're here with me. I know